Mga pare ko, paalala ko lang po sa inyo na napakarami po naglipa ng peking Yamalube Gear Oil sa mga online store at kahit na nga po sa mga physical store. At para sa akin naman po ay okay lang kung gumamit ng mga peking Yamalube Gear Oil as long na alam nyo po na ito ay peke. At kung okay lang pong gumamit sa inyo dahil hanggang dyan lang po yung budget nyo. At ang masama naman po sa mga ayaw mamili at ayaw gumamit ay kaso ang problema, hindi po nila alam na kanilang binibili at gagamitin sa kanilang motor ay peke po pala. Para sa mga ayaw makabili ng peke, ito po, meron po tayong guide na pagbabasihan at ito po ay galing sa Yamaha 3S Shop. So legit po to dahil sila po ay isa sa mga distributor ng original na Yamalube Gear Oil. At yung kaunahan pong basehan na posibleng peke po yung binibili yung Yamalube Gear Oil ay ang kanyang presyo. Dahil ang original po, ito po ay nagkakalaga ng 70 to 80 pesos. Samantalang itong peke, pag nakita nyo ang kanyang halaga na 35 to 45 pesos, yan, kaduda-duda na po yan. Kaya mag-imbestiga na po kayo at tignan nyo po itong mabuti. So dito po sa basehan natin, ang pagpupukusan lang po natin ay yung madali po natin makita sa kanyang outside appearance. Dahil yung inside po nito ay hindi natin malalaman dahil hindi po ito pabubuksan ng tindahan. At kaya kung ano lang po yung makita natin sa panlabas niyang kaanyuan, ayan po, diyan po tayo magbabase. At base nga po dito sa ating basehan, ang kauna-unahan yung makikita since nakaganyan po sa tindahan yan ay itong kanyang logo. So sa logo, kung makikita nyo, yung original, yung logo niya ay katapat po ng Yamaha at yung peke, ayun, nasa taas po ng Yamaha. Ayan, so dito sa ating gear oil, kung makikita nyo, ay kitang-kita nyo na kung ano sa dalawa yung peke. So ito yung peke dahil katulad din po to sa picture ng peke. Ayun, nasa taas po yung kanyang logo, samantalong sa original natin, ayun, katapat po siya ng Yamaha. So yan po ang kaunahan nating makikita sa kanya. Na basehan, ito medyo confusing po to at medyo malabo intindihin. Kaya next pages po tayo. Ito, malinaw na malinaw to mga pare ko at madali po tong intindihin. Yung kanyang printed code. Dito sa original ay kulay pula po yung kanyang background at nasa harapan po to ng kanyang lalagyan. So ito po yan. At yung nakasulat po dito yung kanyang batch number. At dito naman sa peke, kung makikita nyo, ito panay ganito to yung number na to, ayan tsaka yung letter na yan, lagi yung tatandaan yung 5470 na yan. So pag nakakita po kayo ng ganyan, automatically fake po yan. At kung makikita po natin dito, so ulit natin itong original, ayan po yan mga pare ko, yung kulay pula na yan. So ayan po yung kanyang batch number. Samantalang sa peke, makikita nyo sa likod po yun, ayan laging ganyan yan o ayan kopyang-kopya yun. 5470. So ayan 5470, 5470. So fake. Tama nga, ito yung ating fake na Yamalube Gear Oil. Next. So dito, huwag na po natin intindihin to, maka-confusing po to. Kaya next page na po tayo. Dito naman po tayo sa takip at base po dito sa ating basehan, mas mahaba daw po yung fake kesa sa original. Kaso mahirap po i-distinguish yan. Kaya ito na lang po yung mas madali. Yung pinaka-tip niya dito sa genuine ay flat po yan. Samantalang sa fake ay rounded, kumbaga pilog. At kung i-actual po natin yan, ayan, kung makikita nyo, itong original ay medyo flat po yan, itong pinaka-tip niya. At automatically sa fake ay bilog na bilog. So dito pa lang ay alam mo na yung fake sa dalawa. And then dito naman sa pinaka-cap niya, so hindi na po natin to masyado makikita dahil nasa loob po nito. At karamihan po sa mga tindahan ay ayaw magpabukas ng takip na to. So foul po yan. So next pages na po tayo. Ito na po yung pinaka-last page ng ating basehan. At base po rito, yung genuine daw po ay malilit daw po yung letter ng mga nakasulat dito. So ito po yun. Samantalang po sa fake, yan, malalaki daw po yung nakaletter dito. So mahirap po to i-distinguish or tignan mabuti. Kaya skip na po tayo dito. At isa pa po to dahil hindi naman po pinabubuksan yung takip nito. Kaya ito na lang po yung ating laging tatandaan. Yung pinaka-edges daw po nitong ating lalagyan.
Sa original, makita nyo ay naka-angular yung pinaka-button niya, yung portion niya, samantalang dito sa fake ay rounded, bilog. Kaya kung i-actual po natin yan sa original, ayun nyo, tama nga mga pare kayo, naka-angular, kumbaga naka-cut. At sa fake, positive, bilog. Ayun, comparison, makita nyo, ayun, angular, cut, bilog sa peke. So original po ay ito. So ayun mga pare ko, dito pa lang alam na natin yung peke sa hindi. Tara mga pare ko, at mag-recap po tayo. Kahit wala po tayong guide, basta tandaan nyo lang po itong mga basehan na to. At ang gawin nyo po ay tignan nyo po to mula ulo hanggang paa. At dito po sa kanyang ulo, ang original po ay flat po yung pinakatip niya. Medyo flat po yan. Samantalang sa peke ay rounded. Kumbaga nakabilog po ito. At pag pumunta naman po kayo dito sa pinakagitna niya, itong sa original, yung kanyang Yamaha ay nakalinya sa Yamaha. Kumbaga level. Mantalang sa peke, ayun, medyo mataas po sa Yamaha. And then pag bumaba pa po kayo dito sa parting gitna-gitna na, ayan, itong sa original, andito po yung kanyang batch number. Samantalang sa peke ay wala. And then pag pumunta na po kayo sa pinakababa, ayun, dito sa original ay nakakat po yung pinaka-edges nito. Kumbaga naka-angular. Mantalang sa peke ay bilog. So wala po siyang cut dito. And then lastly, pag talikod nyo, ayun o, kitang-kita nyo agad. Sa original ay blanco po itong part na to. At yung number naman niya sa barcode ay nasa ibabaw. Samantalang sa peke, makikita nyo yung kanyang number sa barcode ay nasa ilalim. At especially po, ito po yung magic number at letter. At pag nakabasa nyo na po kayo ng 547D, automatic po na peke po itong binibili nyong Yamalube Gear Oil. So yan po yung ating basehan mga pare ko, hindi po ba? Napakasimple. Kaya sa mga ayaw mamili ng peking Yamalube Gear Oil, yan po ang ating basehan na ginagamit upang hindi po tayo makabili ng peke. So hanggang dito lang po yung aking video at hopefully po meron po kayong natutunan at maraming salamat po sa panonood. So magandang gabi sa inyo mga pare ko. Paalam!